Gabi-gabi, may naririnig akong kaluskos sa bubong. Akala ko dati pusa lang. Hanggang isang gabi, narinig ko na parang may bumulong sa mismong tenga ko. Habang natutulog ako, malamig, mahina, pero malinaw, tulungan mo kami. Pagmulat ko, walang tao. Pero bukas ang bintana. Ako si Mang Rodi, albularyo sa isang liblib na baryo sa Quezon. Hindi ako sikat, hindi rin ako mayaman. Pero sa tuwing may nagkakasakit, nalulunod sa bangungot, o bigla na lang nababaliw, ako ang tinatakbuhan ng mga taga rito. May ilan na humahanga, pero mas marami ang lumalayo. Dati kasi akong lasenggo. Napabayaan ko ang asawa't anak ko sa sobrang pagkalulong. Namatay silang mag-ina sa sunog habang wala ako. Hanggang ngayon, dalang-dala ko ang konsensya. Kaya siguro ako nag-albularyo. Para kahit papaano makatulong ako. Para mapatawad ko ang sarili ko. Sa araw, masigla ako sa pakikitungo. Pero sa gabi, binabalikan ako ng katahimikan. At nitong mga nakaraang gabi, hindi na lang konsensya ko ang bumibisita. Nagsimula to isang gabi habang umuulan. May kumatok sa pintuan ko. Matanda, nakaitim, hawak ang kamay ng dalawang bata, isang lalaki't isang babae. Basa silang tatlo. Tinanong ko kung anong maitutulong ko. Ang sabi ng matanda, nasiraan daw sila ng tirahan, nasunog. Wala na silang mauwian. Wala raw silang kamag-anak dito. Naawa ako sa kanila. Parang nakita ko ang asawa't anak ko sa mga mata ng mga batang yon. Kaya kahit masikip, pinatuloy ko sila. Pinaghain ko ng mainit na sabaw. Tahimik lang ang matanda, pero ngumiti ng pagkalalim-lalim. Ang mga bata. Hindi umiimik. Pero nakatitig sa akin, hindi takot, hindi kaba, kundi parang pag-aaral. Kinabukasan, dumalaw si Carding, kaibigan ko mula pagkabata. Siya na lang ang tanging natitirang kausap ko sa buhay. Maingay siya, palabiro, mahilig magdala ng balita sa baryo. Nang makita niya ang mga bisita ko, tinanong agad, "Tol, sino iyang mga yan?" Di ko pa nakita sa bayan. Napadaan lang, nasunugan. Pinatuloy ko muna. Sagot ko. "Bantayan mo, Tol," bulong niya. "Mabait ka. Pero may mga tao, di mo alam ang totoo." Napangiti lang ako. Sanay na ako sa pagdududa ng mga tao. Pero si Carding may kutob. Lagi siyang may kutob. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na parang hindi normal ang kilos ng mga bisita ko. Hindi ko sila kailanman nakitang kumain sa harap ko. Laging may dahilan, busog na raw, o mahina ang sikmura. Pero paggising ko sa umaga, ubos lagi ang laman ng palayo. Laging malinis ang kusina, para bang walang gumamit. Isang madaling araw, nagising ako sa kaluskos. Dumaan ako sa sala, walang tao. Pero may bahid ng putik sa sahig, mula pinto papuntang likod bahay. Sinundan ko. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may aninong nakaupo sa itaas ng puno ng mangga. Mahaba ang buhok. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha. Pero nang mapansin ako, bigla itong nawala. Kinabukasan, kinausap ko si Carding. Parang may kakaiba sa mga bisita ko, Tol, sabi ko habang umiinom kami ng kape sa ilalim ng punong santol. Sabi ko sa iyo sagot niya. Baka naman di tao yan. O aswang. Napatawa ako. Carding, albularyo ako. Kung aswang yan, dapat ramdam ko.
Tao ka rin lang, Rodi. Minsan, sa sobrang awa, nagbubulag-bulagan. May punto siya. Kaya mula noon, sinubukan kong manmanan. Nilagyan ko ng asin ang palibot ng mga bintana. Naglagay ako ng bawang sa ilalim ng unan ng mga bata. Pero walang nangyari. Tahimik pa rin ang gabi. Hanggang sa isang araw, may kumatok na babae sa bahay. Naghahanap ng nawawalang pamangkin. Nakausap daw ng bata ang dalawang kalaro sa gubat, tapos hindi na nakita ulit. Ipinakita ko ang litrato sa mga bata ko. Tahimik lang sila. Pero napansin ko, tumulo ang dugo sa ilong ng lalaking bata habang nakatitig sa larawan. Para bang may iniipit na emosyon. Hindi sila umiimik kahit anong tanong ko. Muling bumisita si Carding kinagabihan. May dalang pulutan, parang gustong gawing kaswal ang bigat na iniisip ko. Tol, di ka na makatulog ano? Kita sa mata mo, sabi niya habang nagbubukas ng gin. May hindi tama, Carding. Pakiramdam ko, di sila tao. Pero hindi ko mahanap ang pruweba. Di hanapin natin, sabi niya. Ngayong gabi, gisingin mo ako kung may mangyari. At doon kami nauwi, dalawang matandang lalaki, nakaupo sa labas ng bahay, naghihintay ng himala o kababalaghan. Pasado hating gabi, narinig naming bumukas ang likurang pintuan. Dahan-dahan. Tapos may yapak. Marahan. Mabigat. Nilapitan namin. Pagtingin namin sa bandang kusina, wala. Pero bukas ang pintuan papuntang likod bahay. Sumilip si Carding. Wala eh. Sandali, bulong ko. May iniwang bakas. Sa putik ng lupa, may bakas ng paa. Maliit. Pero hindi normal. Parang paa ng tao, pero may mahahabang kuko sa dulo. Parang paa ng hayop. Bumalik kami sa loob. Tahimik ang bahay. Pinuntahan ko ang kwarto kung saan natutulog ang matanda at mga bata. Pagbukas ko ng pinto, wala sila. Pero nasa kama may naiwan. Isang bungkos ng buhok. Mahaba. Maitim. Basa. At sa ilalim nito, isang papel. Lumang litrato. Ako. Ang asawa ko. At anak naming babae. Pero may isa pang mukha sa gilid ng litrato. Isang batang lalaki, hindi ko maalalang nakuhanan ng larawan. Pero ang mukha niya siya ang batang pinatuloy ko. Paano siya napunta sa lumang larawan ko? Bakit siya naroon? At sino talaga sila? Ngayong gabi, dapat ko nang malaman. Bago pa mahuli ang lahat. Gusto mo bang malaman ang kasunod? Hindi ako agad nakagalaw nang makita ko ang lumang litrato. Pinagmasdan ko ang batang lalaking naroon sa gilid, medyo malabo ang mukha, pero sigurado akong siya yon. Siya yung batang pinatuloy ko. At ang mas nakakakilabot, hawak niya sa larawan ang kamay ng anak kong matagal nang patay. Dinala ko agad kay Carding ang litrato. Napakunot ang noo niya. Tol, saan mo to nakuha? Naiwan sa kama nila. Wala na sila, sagot ko, bakas ang panginginig sa boses ko. Tiningnan niyang mabuti. Parang may kulam to, bulong niya. May amoy ng uling. At tingnan mo, parang kumikislap-kislap ang mata ng bata sa litrato, oh. At pagtingin namin, tila nga lumalalim ang tingin ng bata. Hindi ito ordinaryong larawan. Para bang may buhay ito.
Mula noon, parang naging mas mabigat ang paligid ng bahay. Sa bawat sulok, may pakiramdam akong may nakatingin. Kahit si Carding, hindi na mapakali. Tol, sigurado ako ngayon may masama sa mga yon. At hindi lang basta aswang to, mas malalim, mas luma. Naalala ko ang kwento ng lolo ko nung bata pa ako. May isang aswang daw na hindi tumatanda, hindi namamatay, dahil ninanakaw nito ang buhay ng iba, lalo na ng mga bata. Ang tawag nila sa nilalang na yon, lakan sa dilim. Wala pa raw nakakakita ng tunay niyang anyo, pero sinasabing kaya nitong magsuot ng iba't ibang katawan. Tumitira siya sa katawan ng inosente, at dahan-dahang kinokonsumo ang kaluluwa. Baka yun ang batang pinatuloy ko. Lalong lumalim ang gabi ng isipan ko. Hindi ako makakain. Hindi makatulog. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng ulan, may kumatok sa bintana, hindi sa pinto, sa bintana. Paglingon ko, may babaeng basang-basa, nakaputing damit, pero tila hindi tinatabla ng ulan. Matangos ang ilong, maputi ang balat, at kumikinang ang buhok sa liwanag ng kidlat. Ako si Lira, sabi niya, isa akong diwata mula sa bundok ng Banahaw. Dinala ako rito ng hangin ng mga panaghoy. Hindi ako nakasagot agad. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Ikaw ang huling albularyo sa lahing nyo, Rodi, dugtong niya. May sumpang nakaugnay sa dugo mo. Matagal nang binabantayan ng dilim ang angkan mo. Napalunok ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang asawa't anak mo hindi sila namatay sa aksidente. Sila ang inalay ng lakan sa dilim, para tuluyang maubos ang lakas ng lahi mong may kakayahang lumaban sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero may iniwan silang proteksyon bago sila kunin. At ngayon, ito ang panahon para gamitin mo yon. Kinuha niya mula sa kanyang baywang ang isang mutya, maliit, hugis kabibe, tila simpleng bato, pero may liwanag na bumabalot dito. Ito ang mutya ng apoy. Hindi basta apoy ng apoy, kundi apoy ng alaala, ng galit, at ng pag-ibig. Buhay ito. Pero mapanganib kung hindi mo kayang kontrolin. Ayokong paniwalaan agad. Parang napakabilis ng lahat. Isang linggo lang ang nakalipas, tahimik ang buhay ko. Ngayon, tila may digma ang usbong mula sa loob ng sarili kong bahay. Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Tanong ko sa kanya. Bakit hindi niyo ako tinulungan noon pa? Dahil dati wala kang paniniwala. At habang puno ka ng galit at pagsisisi, bulag ka sa katotohanan. Pero ngayong muling nagising ang lakas ng lakan sa dilim, kailangan ka na namin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Para bang ang buong bigat ng daigdig ay binuhos sa balikat ko. Hindi ko kaya to, mahina kong sabi. Wala akong lakas. Isa lang akong matandang iniiwasan ng lahat. Lumingon siya sa akin, matalim ang titig. Pero may puso ka. At ang puso mo, kahit basag, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Yon ang sandata mo. Biglang kumidlat. Pagmulat ko, nawala si Lira. Naiwan lang sa aking kamay ang mutya. Kinabukasan, muling dumalaw si Carding. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Hindi siya agad naniwala, pero nang makita niya ang mutya, natahimik siya. Tol, alam mo bang may ganito rin ang lolo ko noon? Sabi niya. Pero nawala nung sinumpa siya. Sabi niya, may mutya lang ang pwedeng lumaban sa lakan. Kung totoo nga to, baka ikaw nga ang tanging pag-asa natin. Mula noon, sinimulan ko ang paghahanda.
Bawat araw, sinasanay ko ang sarili sa paggamit ng mutya. Sinusubukan kong pag-isahin ang damdamin ko, ang galit sa sarili, ang pag-ibig ko sa pamilya, at ang takot sa pagkatalo. Pero mahirap. Lalo't gabi-gabi, naririnig ko ang mga boses ng asawa at anak ko sa hangin. Para bang tinutukso ako? Para bang sinisisi nila ako sa lahat? Minsan, habang nag-ensayo sa likod ng bahay, nakaramdam ako ng mainit na hangin. Tumama sa kamay ko ang mutya at bigla itong kumislap. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang sarili ko sa isang lugar na dilaw ang langit, puno ng abo ang lupa, at may mga nilalang na walang mukha na umiiyak. Boses ni Lyra ang narinig ko, ito ang mundo ng dilim. Sa oras na tumuntong ka rito, wala nang balikan. Naputol ang bisyon ng may humawak sa balikat ko. Si Carding. Roddy, may bago na namang batang nawawala sa baryo. Tumigil ako. Humigpit ang hawak ko sa mutya. Ang huling nakita kasama niya, dagdag ni Carding, ay yung batang lalaki na pinatuloy mo. At doon ko na-realize, hindi na ako pwedeng umatras. Pero may bumabagabag sakin. Sa panaginip ko kagabi, may nakita akong matandang lalaking nakasuot ng itim, nakatayo sa ulunan ng anak ko. Tila humingiti. At sa likod niya si Carding. Bakit andun si Carding? At bakit parang pamilyar ang ngiti ng matanda? Ano ba talaga ang totoo? Hindi ko alam kung mas nangingibabaw ang galit o takot sa dibdib ko. Simula nang makita ko ang batang lalaki sa litrato, ang mundo ko'y unti-unting gumuho. Akala ko noon, tapos na ang kasaysayan ko, isang matandang albularyo na lang ako na naghihintay mamatay. Pero ngayon, parang binubuksan ng tadhana ang pinto ng isang matagal nang nakatagong kasinungalingan. Paulit-ulit kong iniisip ang huling sinabi ni Carding, ang huling nakita kasama nung batang nawawala ay yung batang pinatuloy mo. Ang bata na tila hindi tumatanda. Na parang may alam sa nakaraan ko. Sa litrato. Sa pagkamatay ng pamilya ko. Pero mas mabigat sa lahat ay ang tanong na ayaw kong sagutin, bakit nakita ko si Carding sa panaginip? At bakit sa panaginip ko parang siya ang nagbabantay sa anino ng matanda? Gusto kong itaboy ang hinala. Si Carding na lang ang natitirang kaibigan ko. Siya na lang ang tumanggap sa akin sa kabila ng madilim kong nakaraan. Pero may kurot sa dibdib ko tuwing maaalala ko ang ngiti ng matandang lalaki sa panaginip, kaparehong ngiti na madalas gawin ni Carding kapag inaasar niya ako. Noong gabing iyon, habang tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama, naramdaman ko ang biglaang lamig sa hangin. Para bang may dumaan na anino sa likod ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dinampot ko ang mutya sa ibabaw ng mesa, pero hindi ito kumikislap gaya ng dati. Tila tahimik din ito, para bang natatakot. Maya-maya, narinig ko ang kaluskos mula sa labas. Marahan. Unti-unti. Hindi katulad ng hayop. Hindi rin hakbang ng tao. Bumangon ako. Dahan-dahang lumabas ng kwarto. Hawak ang mutya sa kaliwang palad, habang ang kanang kamay ko'y may hawak na kutsilyong isinawsaw ko sa langis ng niyog at bawang. Sa labas ng bahay, aninag sa liwanag ng buwan ang isang nilalang. Maliit. Payat. Halos hubad. Nakatalikod siya sa akin, pero ang ulo niya ay nakapaling pabalik, at ang mga mata niya'y puro puti. Bigla siyang umiti ng isang ngiting masyadong malawak para sa isang bata. Ayos lang po ako, Mang Roddy, sabi niya habang hindi gumagalaw ang katawan niya.
Pero kayo hindi na kayo ligtas. Napaatras ako. Napalunok. At bago pa ako makagalaw, bigla siyang naglaho sa dilim, kasabay ng malamig na hangin na dumaan sa ilalim ng bahay. Nang kinaumagahan, nagpa siya akong bumalik sa lumang bowl ng lolo ko. Matagal na tong nakatago sa ilalim ng kubrekama. Nung binuksan ko, naamoy ko agad ang amoy ng alikabok, kahoy, at sinaunang damong gamot. Doon ko nakita ang isang lumang talaan, sulat kamay ng lolo. May mga dasal, anting-anting, at kwento ng pakikidigma nila noon sa mga nilalang ng dilim. Sa likod ng huling pahina, may isang piraso ng papel. Luma na, halos punit. Nakasulat, ang taksil ay laging nakatago sa lilim ng tiwala. Napahawak ako sa papel. Para bang bigla akong binalot ng lungkot. Gusto kong hindi paniwalaan ang hinala ko. Gusto kong sabihin na hindi si Carding yon. Pero sa bawat araw na lumilipas, dumadami ang hindi maipaliwanag. Nagsimula akong makakita ng mga anino sa mga salamin. Mga mata sa dingding. Isang beses, habang naliligo ako, may narinig akong kaluskos sa kisam, at nang tumingala ako, may nakasilip mula sa butas. Mapula ang mata. At ang tawa niya, kilalang kilala ko. Tawa ni Carding. Tumakbo ako palabas ng banyo, walang saplot, walang hiya. Nanginginig. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Nang bumalik si Carding kinahapunan, hindi ko alam kung paano siya haharapin. Nagtimpla siya ng kape, umupo sa lumang upuan na palaging kanya. Parang walang nangyari. Tol, sabi niya. Parang hindi ka mapakali. Okay ka lang ba? Hindi ako agad sumagot. Pinagmasdan ko siya. Pareho pa rin ang itsura niya, ang tikwas ng buhok, ang biloy sa pisngi, ang mga linyang palagi kong kinikilala bilang marka ng kaibigan. Pero ngayon, may hindi na ako mapakawalang pakiramdam. Para akong binibiyak ng dalawang panig, isang panig na nagsasabing kaibigan mo siya, at isang panig na pabulong na nagsasabing ginagamit ka lang niya. Carding, may dapat ba akong malaman tungkol sa pamilya ko? Tanong ko sa wakas. Tumigil siya. Sandaling natahimik. Tiningnan niya ako sa mata. Bakit mo naman naitanong yan? Sagot niya. Matagal ko na kayong kilala. Kahit lolo mo. May panaginip akong nakita ka. Kasama ka ng isang matandang lalaki at ang anak ko. Parang inatigilan ako. Hindi ko kayang tapusin ang sinabi. Ngumiti siya. Pero hindi yon ang ngiti na nakasanayan ko. Kakaibang panaginip lang yan, tol, sabi niya. Minsan, kapag pagod ka, kung ano-ano ang naiisip mo. Pero totoo bang may nilalang nalakan sa dilim? Nasinumpa ang pamilya namin. Napatingin siya sa mutya na nasa gitna ng mesa. Tumitig siya rito ng matagal. Saka muling ngumiti. Totoo, sagot niya. Pero di lahat ng totoo, dapat mong malaman. Napatingin ako sa kanya. At sa saglit na yon, parang nakita ko ang anino ng matandang lalaki sa likod ng mata niya, isang aninong pamilyar, ngunit hindi ko pa lubos maunawaan. Pagkaalis ni Carding ng gabing yon, binuksan ko ang talaan ng lolo ko. Doon sa isang pahina, may larawan ng isang mutya, hugis kabibe, may apoy sa loob. Tulad ng nasa akin ngayon. Pero sa ibaba nito, may babala, sa oras na gamitin ang mutya ng apoy, hindi na maibabalik ang dating ikaw. At sa gabing yon, habang mahigpit kong hawak ang mutya, narinig ko muli ang boses ng anak ko sa hangin, "Tay, iligtas mo kami." At doon ako tuluyang napaluha.
Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang hinihingi sa akin ng kapalaran. Hindi ko alam kung ang puso kong wasak ay kayang muling magmahal o muling lumaban. Pero ang sigurado lang ako, may masamang darating. At baka ang una kong kalaban ay ang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi na ako mapakali. Mula nang makita ko ang mga senyales ng dilim, ang mga anino sa salamin, ang boses ng anak ko sa hangin, at ang matandang lalaki na pumasok sa aking mga panaginip, alam ko na hindi na ako makakaiwas. Parang lahat ng nangyayari ay nagsasabi ng parehong bagay, malapit na ang araw ng laban, at ang kalaban ko ay mas malakas at mas matindi kaysa sa iniisip ko. Habang nag-iisip, napansin ko ang mutya sa ibabaw ng mesa. Kumikislap ito, ngunit hindi sa karaniwang liwanag na dati. Ngayon, parang may kasamang anino, isang dilim na bumabalot dito, na nagpapalala ng takot ko. Hindi ko alam kung ito ba'y tanda ng proteksyon o ng kapahamakan. Pero sigurado ako, ang lakan sa dilim ay mas malapit na ngayon kaysa dati. Kinausap ko si Carding. Hindi na ako makatiis ng mag-isa at kailangan ko ng gabay. Pero kahit siya, may kabang dala-dala. Ang mga mata niya, minsang nagiging malungkot, may kabuntot na takot na hindi ko noon nakita. Pinag-uusapan namin ang mga susunod na hakbang, pero alam ko sa mga titig namin, pareho kaming nangangamba. Tol, ang daming nangyayari. Parang may nakikita akong mga mata sa paligid, ang mga nilalang na parang nanonood lang, sabi ni Carding, habang pinagmamasdan ang dilim sa labas ng bahay. Hindi ko na alam kung paano ako maghihiwalay sa kanila. Tumingin ako sa kanya. Pwede ba nating itigil ito? Pwede bang magtakip mata at sabihing walang nangyari? Sabihin ako lang ang nag-iisip ng mga bagay na to. Hindi siya sumagot agad. Tumahimik lang siya. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ang naririnig namin. Hindi na. Hindi na pwedeng balikan yan, sagot niya, sabay kuha ng kutsilyo na itinatago niya sa ilalim ng mesa. Hindi mo ba nararamdaman? Lumalapit siya. Binabantayan tayo. Bumuntong hininga ako. Tila ba nagbalik sa aking alaala ang mga hindi malilimutang araw, ang pagkawala ng pamilya ko, ang takot na walang katiyakan, at ang sakit ng mga hindi nasabing salita. Lahat ng iyon, hindi ko pa rin kayang bitawan. At sa bawat araw na lumilipas, nakakaramdam ako ng paghihirap sa bawat galos ng nakaraan. Lalo na't hindi ko alam kung sino pa ang pwede kong pagkatiwalaan. Tol, paano kung hindi natin kaya? Paano kung di natin kayang tapusin ito? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng takot. Hindi ko kayang mawala ng isa pang mahal sa buhay. Tumahimik si Carding. Maya-maya, tumayo siya at naglakad papunta sa gilid ng bahay. Tinutok niya ang mata sa dilim, parang may nakikita siyang ibang mundo na hindi ko kayang makita. Hindi ko alam kung anong tinatanaw niya, pero sa bawat titig niya, tila ba may lumalabas na takot sa mga mata niya. Ang mga palad niyang nanginginig at hindi ko kayang sagutin kung bakit. May nararamdaman din ba siyang nararamdaman ko? O baka siya rin, tulad ko, may mga tanong na hindi kayang sagutin. Gusto ko rin sanang maging matapang, sabi ni Carding, na parang tinatanggap ang kanyang sariling takot. Pero, Rodi, hindi ko kayang makita na mangyari sa'yo yung nangyari sa pamilya mo. I couldn't live with myself if something happens to you. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Kung meron mang nagbigay sa akin ng lakas, yun ay si Carding. Dahil sa kanya, nagkakaroon ako ng dahilan na magpatuloy.
Pero alam ko, ang lakas na yon ay hindi sapat para labanan ang nakatambang na dilim. Habang iniisip namin ang mga susunod na hakbang, nagkaroon kami ng isang hindi maipaliwanag na insidente. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa loob ng bahay, may narinig kaming malakas na kaluskos mula sa labas. Bago pa kami makagalaw, biglang sumabog ang isang bintana, at pumasok ang isang kakaibang amoy ng uling, ng mga abo, at ng isang hindi maipaliwanag na presensya. Bigla akong nataranta at hinagilap ang kutsilyo sa ilalim ng kama. Mabilis na naglabas si Carding ng kanyang anting-anting. Tumayo kami magkasunod at sumilip sa bintana. Nakita namin ang mga anino na gumagalaw sa dilim. Hindi kami makakita ng malinaw, ngunit malinaw sa amin na may mga mata sa labas ng bahay, mga mata na hindi ng tao. Mga mata na nagniningning na parang apoy. Ang dilim sa paligid ay lumalim ng lumalim, at nararamdaman ko na parang isang matinding puwersa ang dahan-dahang sumasakal sa akin. Para bang may isang kamay mula sa dilim na humihila sa akin, tinatangka akong sumuko, tapusin na lang lahat. Lakan sa dilim, bulong ni Carding, ang tinig ay may takot. Sabi nila, pag nandyan na siya, wala nang ligtas. Hinawakan ko ang mutya at ibinangon ko ito, sabay dasal. Pero hindi pa ako handa. Hindi ko kayang hawakan ang lahat ng sakit at ang lahat ng takot. Habang hawak ko ang mutya, may sumisingaw na kabang hindi ko kayang ilarawan. Kahit ang mukha ko'y malamig, pakiramdam ko'y binabalot ako ng apoy. Hindi ko kayang labanan ang nararamdamang takot, ang bigat ng lahat ng nangyari. Carding, tinawag ko siya, ang boses ko'y parang hininga na lang. Huwag mong pabayaan ang pamilya mo. Huwag mong pabayaan ang mga alaala nila. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa akin, at may nararamdaman akong kakaiba sa mga mata niya, hindi ko maintindihan kung takot ba, o mas matindi pang damdamin. Sa likod namin, sa madilim na kanto ng bahay, narinig namin ang isang mabigat na yapak. Ang mga anino sa labas ay nagsimulang mag-iba ng itsura, at nagbalik ang kaluskos ng hangin, malamig, at may kasamang hiyaw. Ang lakan sa dilim ay malapit na. At hindi ko alam kung paano pa kami makakaligtas. Walang sagot. Tanging ang tunog ng paghampas ng hangin at ang naglalakihang anino ang naririnig namin. Lumalakas ang hangin sa paligid. Ang mga anino sa paligid ng bahay ay nagsimulang magbago ng anyo, lumilipad, parang mga multong nag-aabang sa isang pagkakataon para sumalakay. Bawat minuto, tumitindi ang takot na nararamdaman ko, at ang mga huling piraso ng lakas ko ay naglalaho. Minsan, naiisip ko kung sa bawat tanong na binabato ko kay Carding, lalo ko lang siya pinapalayo, at kasabay nito, pati ang pag-asang naisin ko pang magpatuloy. Ang mga yapak sa labas ng bahay ay patuloy na rumarating, at bawat patak ng ulan na sumasalok sa bubong ay parang alon na naglalakad sa puso ko. Hindi ko na alam kung anong klaseng puwersa ang nagbabalot sa amin, pero isang bagay lang ang sigurado, hindi kami ligtas. Roddy, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo, sabi ni Carding, ang tinig niya'y may kabuntot na bigat. Tumigil siya sa paggalaw, nakatayo sa harap ko, ang mga mata'y may kasamang lungkot at kaba. Baka hindi ko pa nasabi ito, ngunit hindi lang ako isang simpleng kaibigan mo. Hindi kita ginugol ng taon para lang sa mga kwento, at hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang mga nangyari. Hindi ko agad siya nasagot. Ang mga mata ko'y nakatutok sa mga mata niya, pero ang mga salitang binitiwan niya ay parang nakakagambalang mga kidlat na dumaan sa dilim. Ano nang ibig mong sabihin?
Si Carding ay huminga ng malalim at ang kanyang mga palad ay nag-umpisang manginig. Lumapit siya sa akin at nagsalita ng mas mababa ang boses, parang may takot na kumakalabit sa bawat salita. Bago pa kita makilala, bago pa ako dumating sa buhay mo, may isang bagay na nangyari sa pamilya mo. Hindi ko lang maipaliwanag kung paano, pero may koneksyon ako sa mga nangyari sa buhay mo. Ang kanyang mga mata ay nagiging dilim na parang may isang lihim na tumatakbo sa likod nito. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na espada na tumagos sa puso ko. Ang mga paunang pangarap ko, ang mga alaala ng pamilya ko na unti-unting binura ng dilim, ay nagsimulang magbalik sa aking isipan. Ano ang ibig niyang sabihin na may koneksyon siya sa lahat ng nangyari? Carding, tumigil ako, naguguluhan at puno ng takot. Ano ang ibig mong sabihin? Anong koneksyon? Tinutukso mo ba ako? Hindi, sagot niya, ang kanyang boses ay masyadong seryoso at puno ng kirot. May nangyari noong bata pa ako. May lihim ang pamilya mo na hindi ko matanggap, pero ito ang dahilan kung bakit ko pinili kang tulungan. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung bakit mo nararamdaman ito. Iwasan mo lang ang pagtingin sa mga anino at sa mga mata ng dilim. Hindi ko na maintindihan ang mga salitang iyon. Tinutulungan ba ako ni Carding? O ito ang simula ng pagtataksil niya? Ang mga tanong ko ay nagbabalik sa ulo ko at mas lalong gumugulo ang lahat. Hindi ko na siya kayang basahin. Bawat pangungusap na binibitawan niya ay isang lihim na nakakubli sa dilim at mas lalo akong natatakot. Bawat sagot na ibinibigay niya ay tila patungo sa isang mas masalimuot na po. Ang kanyang katawan ay tila dumadama sa bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Ang matagal na katahimikan ay sumik sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito, at ang tanging alam ko lang ay ang mga puwersang dumating sa buhay ko, may lakas na higit pa sa kaya kong labanan. Carding, anong nangyari sa pamilya ko? Tanong ko ulit, ang boses ko'y halos nawawala sa takot. Ano ang koneksyon mo sa kanila? Hindi mo ba ako kayang tulungan? Mabilis siyang tumingin sa akin, ang mukha niya ay nagkakaroon ng mga linya ng pag-aalala at kaba. Hindi ko kayang ipaliwanag sa ngayon, Roddy. Pero ang totoo, hindi mo alam, ikaw ang susi. Tumigil siya at ang tinig niya ay nanlambot. Ang pamilya mo ay nakatali sa isang sumpa na hindi mo kayang sirain mag-isa. Hindi ko na alam kung anong susunod. Ang mga mata ko ay nanlalabo, at parang may mga piraso ng nakaraan na bumalik sa aking isipan. Lahat ng alaala ng nakaraan ay parang isang serye ng mga larawan na hindi ko kayang buuin. Ngunit bago ko pa matanong kung anong ibig niyang sabihin, bigla na namang gumalaw ang mga anino. May sumik na napakabigat na lamig na dumaan sa buong bahay. Nagkatinginan kami ni Carding, at pareho kaming nakaramdam ng isang matinding presensya, isang puwersa na dumaan sa aming paligid na hindi namin kayang labanan. Bago pa kami makagalaw, biglang may sumabog na hiyaw mula sa labas ng bahay. Isang boses ng isang babae, isang sigaw na puno ng puot. Paano mo haharapin ang iyong pamilya kung ikaw mismo ay isang parte ng kanilang pagdurusa? Mabilis na lumabas kami ng bahay. Sa gitna ng ulan, nakita namin ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada, ang mga mata ay puno ng apoy. Ang boses na yon, ang sinumpaang tinig, ay ang tinig ng isang nilalang na matagal nang naghintay. Isang nilalang na kayang magtakda ng mga kapalaran, maghabi ng mga lihim, at magpatuloy sa kanyang layunin. Hindi na namin kayang itago pa.
Ang dilim ay sumik at kinuha kami sa kabila ng lahat ng aming pagsubok. Ang tunay na puwersa, ang sumpa na nagpapahirap sa pamilya ko, ay nasa harapan na namin at hindi na kami makakawala pa. Ang hangin ay malupit at ang ulan ay tila hindi na tumitigil. Habang nakatayo kami sa harap ng matandang babae na may apoy sa mga mata, ang lahat ng nararamdaman ko ay ang malamig na pagkabasag ng aking pagkatao. Puno ng takot, puno ng galit, ngunit higit sa lahat, punong-puno ng pagkatalo. Alam ko na ang oras ng pagtatapos ay dumating na, at wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Roddy, tinawag ni Carding, ang tinig niya'y puno ng takot at pag-aalala. Huwag mong hayaan na mangyari sa iyo ang nangyari sa pamilya mo. Huwag mong hayaan na maging bahagi ka ng sumpang ito. Tumingin ako kay Carding. Ibinigay ko ang huling titig sa kanya, at sa sandaling iyon, alam ko na ang lahat ng mga tanong ko ay walang kasagutan. Si Carding, na ipinagkatiwala ko ang buhay ko, ay may mga lihim na tinatago. Ngunit hindi ko na siya kayang sisihin, at hindi ko na siya kayang tanungin pa. Bawat hakbang na ginawa ko ay tila itinulak ako sa isang landas na walang kaligtasan, at ngayon, ang kaligtasan ko ay wala ng ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Pinagmasdan ko ang matandang babae na may kasamang anino. Ang mga mata niya'y nagliliyab, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may malalim na lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ikaw na ba ang susunod? Tanong niya, ang tinig niya'y mabagsik, ngunit may kasamang kabiguan. Wala nang makakapigil sa iyo, Roddy. Nagpatuloy siya sa paglapit. Ang mga hakbang niya ay mabigat at may kasamang tunog na parang mga yabag ng isang dambuhalang nilalang. Bawat paghinga ko ay may kasamang sakit sa dibdib. Hindi ko na kayang labanan ang takot. Hindi ko alam kung paano pa ako magtatagal. Ang mga lihim ni Carding, ang mutya, ang sumpa ng pamilya ko, lahat ay nagtagpo sa isang punto, at ito na ang hinahanap na sagot. Pwede pa bang pigilan to? Tanong ko sa kanya, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ko ang mutya. Ang matandang babae ay ngumisi ng malupit at suminghap. Pwede pa akong matutunan mong bitawan ang mga bagay na pilit mong hawakan. Bago pa ako makapagsalita, bigla na lang niyang inunahan kami. Sa isang mabilis na galaw, isang mahahabang kuko na kasing talim ng mga pangil ng hayop ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay humigop sa paligid, at parang ang buong mundo ay nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog. Ang mga anino ay gumalaw, at sa mga anino ng ulan, ang matandang babae ay nagiging isang nilalang na hindi ko kayang matukoy. Hindi mo na ako matatakasan, wika niya, ang katawan niya'y umaabot sa langit, ang mga mata'y mga naglalagablab na apoy. Ang katawan ko'y kinabahan, at ang bawat hakbang ko ay mabigat. Sumubok ako na gumamit ng mutya, ngunit parang wala itong epekto. Sabi ni Carding, mayroong lihim na dapat kong malaman, ngunit ngayon ay wala na akong magawa kundi tanggapin ang takot na bumabalot sa akin. Tama na, sigaw ko, ang boses ko'y tinig ng isang nawawalang tao. Ayoko nang magpatuloy. Ayoko nang maging parte ng sumpang ito. Dahil sa galit at takot, ang mutya ay kumikislap ng malakas. Muling sumabog ang liwanag, at sa isang segundo, ang lahat ay nagbago. Ang matandang babae ay napaatras, parang isang dambuhalang halimaw na tinamaan ng kidlat. Pero bago pa ako makapagsalita, si Carding ay nagtakda ng hakbang. Roddy, hindi mo kayang tapusin ito mag-isa, ang sinabi niya nang magmukha siyang nagdedesisyon sa sarili niyang pangarap. Buksan mo ang sarili mo sa kapangyarihan ng iyong pamilya.
Ibinigay ni Carding sa akin ang isang bagay, isang maliit na kahon na puno ng mga alikabok. Pinagmasdan ko ito. Ito'y isang gamit na ipinasa sa kanya mula sa nakaraan. Ang kahon ay tila may buhay, parang buhay ang mga mata ng mga alitaptap na nakatago sa loob nito. Ang huling bahagi ng iyong lakas, Roddy, ay matatagpuan dito. Buksan mo ang iyong puso at gamitin ito upang tapusin ang takot na humahawak sa iyong kaluluwa. Sumunod sa mga sinabi ni Carding, binuksan ko ang kahon, at mula rito, may isang liwanag na kumalat sa buong paligid. Bigla, ang dilim ay nagsimulang magbago. Ang mga anino ay nagsimulang lumaho, at ang matandang babae ay napahinto sa pag-atake. Ang kanyang katawan ay tila hindi kayang magpatuloy. Ang mga mata niya ay nagiging malabo at ang apoy sa kanila ay unti-unting namatay. Hindi mo matatalo ang aking pamilya, sigaw ko, ang boses ko'y puno ng galit at tapang. Hindi mo kami magagapi. Mabilis na naglabas ako ng lakas mula sa loob ko, gamit ang lahat ng natutunan ko mula sa mga taon ng paghihirap at takot. Sa bawat galaw ko, ang mga anino ay kumikilos laban sa akin. Ngunit sa bawat sapantaha at pusong puno ng puot, nakaramdam ako ng lakas mula sa loob ko. Ang mutya, ang kahon, at ang mga lihim na itinago ng pamilya ko ay nagsanib, at sa huling sigaw, ang dilim ay napawi. Ngunit bago pa kami magdiwang, biglang may pumutok na isang malakas na tunog, at sa gitna ng lahat, isang mabigat na tinig na nagmula sa dilim ang bumangon. Hindi pa tapos, Roddy, sabi ng tinig. Ang matandang babae ay nagbalik, at sa kanyang mga mata ay ang tunay na galit na hindi ko pa nakikita. Ang huling laban ay magsisimula pa lang. Ang takot at pag-aalala ay muling bumalik, at ang aking laban ay hindi pa tapos. Ang mga mata ko ay nanlabo, at ang katawan ko'y parang tinutusok ng mga pako. Ang matandang babae, na ngayon ay isang nilalang ng kadiliman, ay muling tumayo, ang mga mata niyang nagsisilang ng apoy ay nagsasabing wala pang katapusan ang labanan. Bago ko pa siya makaharap, naramdaman ko na parang may isang puwersang humahawak sa akin, pinipigilan akong kumilos. Si Carding ay lumapit sa aking gilid, ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at kabuntot ng pangako. Roddy, hindi ko kayang pigilan ito. Ang totoo, hindi ko talaga kayang tulungan ka. Mabilis kong tinignan siya. Ang mga salitang iyon ay parang palasong tumama sa puso ko. Si Carding, ang tanging kaibigan na pinagtulungan ko, ay mayroon palang mga lihim na hindi ko alam. Muntik na akong mawalan ng lakas, ngunit may isang bagay akong natutunan, hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ko pwedeng hayaan na magtagumpay ang takot, ang dilim. At sa huling pagkakataon, ang katotohanan ng aking pamilya, ng aking mga pinagmulan, ay tinulungan akong makita ang tamang daan. Hindi mo na kailangang magtago, Carding, sabi ko, ang boses ko'y matatag at puno ng tapang. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi ako nag-iisa. Habang ang matandang babae ay patuloy na gumagalaw, nagsimula akong magdasal sa sarili ko. Alam kong ang lakas ko ay hindi mula sa mutya, kundi mula sa puso ko, mula sa mga alaala ng pamilya ko, mula sa mga pighati at paglimos ng buhay. Ang takot, ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang sakit ng pagkatalo ay naging lakas ko upang lumaban. Habang ang matandang babae ay tumatakbo patungo sa akin, sumigaw ako ng buong lakas. Pinag-isa ko ang mga nararamdaman ko, ang galit, ang sakit, at ang tapang, at ipinalabas ko ito sa isang sigaw na nagpasabog sa hangin. Ang buong paligid ay nagliwanag, at ang lahat ng mga anino na bumabalot sa amin ay nagsimulang maglaho.
Hindi ko na alam kung paano nangyari, ngunit sa sandaling iyon, ang dilim ay napawi, at ang matandang babae ay nawasak, ang mga mata niyang nawalan ng liwanag. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ko ang bigat ng pagkatalo. Si Carding ay lumapit sa akin at tumayo sa tabi ko. Ang mukha niyang puno ng kalungkutan, at ang mga mata niyang matagal na nagtakip sa mga lihim ng nakaraan, ay nagsimulang magbukas. Rodi, ang tanging dahilan kung bakit ako nandyan ay dahil ako'y nagtatago rin. Ako'y isang anak ng aswang, at bahagi ako ng sumpang nagdulot sa iyong pamilya ng pighati. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan ang mga maling nangyari, pero sana, makahanap ka ng kapatawaran. Wala akong nasabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya patatawarin, o kung kayang tanggalin ng isang salita ang lahat ng sakit na dulot ng kanyang lihim. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang taos-pusong pagsisisi. Bawat kalungkutan sa kanyang mata ay nagsabi ng lahat. Alam kong may mga bagay na mahirap tanggapin, at may mga sugat na hindi basta-basta gumagaling. Pero sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi palaging mabilis at madali, ngunit maaari itong magsimula. Siguro hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero salamat pa rin, sagot ko. Ang boses ko'y may kasamang kabuntot na pag-asa at paglimos. Salamat sa lahat ng ginawa mo, kahit na may mga bagay na nahulog sa atin. Ang lahat ay tahimik ng sandaling iyon. Wala nang tunog ng malupit na hangin, wala nang sigaw ng mga nilalang na naglalakbay sa dilim. Para bang ang mundo ay huminto at nagbigay ng pahinga. Si Carding ay nakatayo pa rin sa aking tabi, ang mga mata niyang puno ng mga alaala ng nakaraan, habang ako'y nagmamasid sa dilim na unti-unting nagiging liwanag. Bumalik kami sa bahay, ang lahat ng mga bagay na nagbigay sa amin ng takot at pighati ay unti-unting nawawala. Wala na ang mga anino, wala na ang mga halimaw, at sa wakas, natapos na ang labanan. Ngunit habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bituin sa langit. Ang mga bituin na matagal ko nang hindi nakita, na sa mga sandaling iyon ay nagbigay ng liwanag sa aking landas. Puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang pag-asa, nagpatuloy kami. Hindi pa tapos ang lahat. May mga pighati at sugat na maghihilom sa paglipas ng panahon, at ang mga lihim ay maghahanap ng kanilang lugar. Ngunit sa bawat hakbang, ang bawat sugat ay nagiging lakas. At sa huling sandali, naramdaman ko na ang bawat luha na inilabas ko ay hindi na sayang. Tinutulungan akong makakita ng bagong daan, isang landas na may pag-asa, isang landas na kahit puno ng pagkatalo at sakit, ay patuloy na magdadala sa akin sa liwanag. Sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay.